talumpating naganap sa Cebu sa prayer rally ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay magkaiba ang tunog kaysa dating prayer rally na naganap sa lungsod ng Davao City. Naging malumanay at humupa na ang tensyon ng mag-amang Duterte. At ayon sa mga minions ng kalaban, ay lumambot na raw ito sa kanilang mga pahayag ang mag-amang Duterte kumpara sa mga pahayag nila sa peaceful rally naganap sa lungsod ng Davao noong nakaraan. Pero ang totoo niyan ay hindi mag-gets ng mga dilawan o ang mga kalaban ang mga pahayag ni Duterte kung bakit ito lumambot. At yun ang inaakala nila. PRRD is such a great political player. Napakagaling niya. Kayang-kaya niyang paikutin ang mga kalaban. At ang pangunahing rason, walang iba, Governor Gwen is in line with the administration na kailangan mong timbangin ang bawat ikinikilos. Pangalawa, they don't really get the point of PRRD. Prior to the peace rally in Cebu City, maybe meron siyang dagdag kaalaman. Kaya naging kampante ito at malumanay sa kanyang mga payag sa Cebu City. Ayon pa kay PRRD, he is now agreed with the charter change, ang pagbabago ng constitution, to extend the term of the government officials such as in Congress and Senate. According to the Supreme Court. But PBBM would not be benefited from it dahil ayon sa nakasaad sa saligang batas, PBBM is only for one term to rule the Philippine government as president. Kaya yun ang cost sa pagiging paglambot ni PRRD dahil kampante na siya. PRRD is knowledgeable, decisive, honest, and passionate, and efficiently and implemented major reforms and government and has a clear vision for the country. Kaya ang art of war ni PRRD ay napakabagsik. Paglalaruan ka lang niya, kaliwat kanan. Kaya wag niyong galitin ang dating Pangulo. At tsak, may paglalagan ka. PRRD has mastered the art of getting things done quickly through his experience in politics and serving the government for a long time. Bahin kani sa pag-bag-o o mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the president. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw na mag-chat-cha man ta unsa mang pinaagi People's Initiative, constituent body sa Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there for as long as there is no vested interest. Nagapatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo nga muling kuray diha o ngaita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unong katuig one term as stick to that. Lisod na mubalik na punta sa gubot pareho ni Adto maay mo lingkod o 4 years niyato, mainumdo mo, another 4 years, ang upat niya katuig sa una nga termino, walay muhaton, kundili magkampanya, mangita kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo niya. Base ko sa mong istorya, by whatever measure imong bulahon ang Pilipino, ang turan. Gusto mo na ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos maingon, pumit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Simple mo banig ta sa two terms o whatever. Unsang provision atong alisdan. Mudiritso na tadya, ayrang economic padapot sing lang na. Mudiritso ka na kada presidenteng tindog diya, umulingkod, umuyaka. Mugin ay gustong buhaton.
sad to say, dili man pangdaot sa presidente ni Adto o karon. Una yung presidente nga kauso aning chatcha si Presidente Marcos Sr. In between far and wide sa atong political life sa atong nasod, isulpot na po ni chatcha pag-usap diri na sa anak. Ngunay problema diya. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Constitution, well, you can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, didrita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Mura na plano nila ron, murag anong People's Initiative, wala mo take off. Nara sa runway, wala yun mo saka. So niya karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala po yung problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon, ang inyong isiguro, grabe na maingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, kung asa ka karon, diya kay steady o na sunod eleksyon, o niya bagong termino para sa president. Lisod kayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginagsilapte, kay og imo nang hilaptan, pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang, kayo naman. And this is not really to make any challenge to the president. Sige kan hantod na, sige nadugay na. On that to change the Constitution to prolong. Atason. Okay. Pagkuman, magtanaw niya mag-lisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years kung usa ka tao lang. Walay buto-buto. Ang demokrasya, ang maagi, na ay rotation palibot. 6 years. Ang lokal, wala may limit. O gihigugma ka pa sa tao. Walay pugos, walay terorismo, walay palit. Punta na'y gwapo na istorya para sa atong nasod. Ang problema, sudlan usahay, well, di na to ning Cebu di ato, long time ago, di na lang panganong tao kay bayan, taga dirirap ako, taga Danau akong kagikan. Di na lang ko, pasahon to sa ako kamaan, diri pa. Bagong abogado. Imo ganing usbon, magkaguliyang yun. Mag-away, antod na lang maggubot, niya, natarong o gamay. But I said, in between, na ay panahon nga nila Korea, wala kay lihok nga gamay, nga usbon, changes in the Constitution. Para na ko, even if they would duel, wapil ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chat-cha, musuportan ko. Pero, buhay pa ko, ingnong yun ako, kaning provision para lang na sa future. Kaning incumbent, dili na ni makadagan. Mura may iyang naaptan.
is almost sacred. Bumitaw na nga, sagrado na. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Kung mura na'y durar, if there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Ako di naman ko gusto magkapalapir. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo, sa langit, kamo mga Cebuano, isuportar yun ako. O kanang Pilipino. Pero, siyempre kasi, paano, Bisaya ako, di landslide talaga dito sa Cebu. At gusto na ako nga, sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino, ato yung kaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mukon, itong unang panahon, wala man ta magkasinabot, ang atong mga miluno, ni atong unang panahon, nagsabot, kay wala man tayo nasod ng atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyakan pa nila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang ipahamuslan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang isiguro nga parity rights, nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tabla ba? Unang parity rights. Sakit man sa buot, mag-isgot ni anak, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o panyaga kailanman. Never again. Magpakamatay, magpakamatay, ambak nag-asa taambak, dili gulta mo sugot, na nailai tao, mga labinig yung panyaga, na mo'y maghari-hari sa atong yutang na tauhan. Pilipino rin na, timanin ninyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Na ayaw yun mong sugot na ang Pilipino second lang. Dili sa Pilipinas, first git mo. Dili na pwede ng niaging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapubifon. Dili yun na mahin. Dili mo na ito patagaan. Ginusto mo kuman. Diba naman anong presidente? Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves. Then the
Americans as workers bago tagi buhian nila. Ayaw yun mo sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yun do masugot nga magpalipit takusap. So niya ako, kaniya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Walang problem. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a Constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Kaning prolonging ni ayaw mo sugot. Let us di guwapo na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo na, Pwede ba pakayawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para ba palatable, murag mamatmaton sa tao, ang ilang mga economic provision, mugin na yung rason, economic provision, niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the Constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may. O sabay, kagwapo ang mga building kagwapo sa Cebu. O sabay, pagkuhuli mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sabay, usbunin mo, matasan, matasan noon medyo subidahon, no?